ginagawang masama, Sir Kiefer? Paano mo nasabi na wala kang ginagawa, ha? Tanong niya at halos magbuga na ng apoy ang mata niya. Hindi ako makapagsalita lalo at mas dumiin pa ang pagkakahawak niya sa aking panga. Bumagsak ang masaganang luha ko sa aking mata. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin sa mga kamay ni Kiefer Crimson. Tatakas ka pa, Kylie? At sasama sa mga lalaki? Tanong na lalaki, pero mariin ang pagkakahawak sa panga ko. Hindi na po, sir. Napipilitan kong sagot. Takot ang namamayani sa dibdib ko. Paano kung patayin ako na lalaki? Paano ng pamilya ko? Nagulat ako nang humigpit ang hawak niya sa bewang ko. Simula nang pumasok ka sa bahay ko, pagmamay-ari na kita, Kylie Sandoval. Nagulat ako sa mga sinabi ni Kiefer. Sir Kiefer, hindi niyo ako pagmamay-ari. Katulong lang po ko sa bahay na ito. Hinaplos niya ang mukha ko. Alam mo bang simula nang pumasok ka sa lugar ko, ay akin ka na, Kylie? Wika nito. Nagpumiglas ako sa pagkakahawak niya sa akin. Please po, parang awa niyo na. Pauwi na lang po ninyo ako. Wika kong nakikiusap. Ngunit ngumisi lang sa akin ng lalaki, para bang nagbibigay babala. Akin ka na, Kylie. Bulong ng lalaki. Katulong lang ho ninyo ako, sir. Wala ho kayong karapatan sa akin. Oo, pinasasahod mo ako pero pinaghihirapan ko po yun. Malakas kong hiyaw. Mas maganda siguro kung doon tayo sa kwarto mag-usap. Wika niya. Nagulat ako nang bigla na lang niya akong pasanin na parang sako ng bigas. Bitiwan niyo ako. Gusto ko na umuwi sa pamilya ko. Hiyaw ko. Patuloy lang siya sa paglalakad paakyat sa kwarto niya. Nakasalubong pa nga namin si Manang Ditas kaso bigla namang tumunga matanda nang makita si Kiefer. Ibinagsak niya ako sa kama. Mabuti't malambot ang higaan kaya hindi ako nasaktan. Nakita ko na nag-aalis ng saplot ang lalaki sa katawan niya. At ang tanging itinara ay ang boxer. Bigla akong kinabahan kaya nagmadali akong umalis sa kama. Kaya lang mas mabilis ang lalaki dahil nahuli ulit ako nito at pinahiga sa kama. Hindi ka makakatakas sa akin, Kylie. Please, makuha po kayo. Pagsusumamo ko sa lalaki, ngunit hindi pinakinggan ang pakiusap ko. Bigla niyang hiniklat ang lahat ng kasuotan ko. Nagpupumiglas ako kaya hinawakan din niya ang pulsuhan ko. Huwag po, Sir Kiefer. Maawa po kayo sa akin. Ngunit walang awa yata ang nakatanim sa puso ng lalaki. Mariin niyang hinalikan ang labi ko. Napatigil ako sa akin pagpupumiglas at nanlalaki ang mga mata ko nang tumingin ako sa gwapo niyang mukha. Hindi ako pwedeng magkamali. Iisa lamang ang halik ng lalaking iyon na pumapasok sa kwarto ko at ang halik ni Kiefer. Tumingin din sa akin ang lalaki. Ikaw? Bulalas ko. Yes, ako nga. Wika ni Kiefer, pero nakangisi siya sa akin. Bakit mo ginagawang baki na to? Wala akong kasalanan sa'yo, Mr. Crimson. Simple lang, dahil akin ka na. At ipinagpapatuloy ko lang na simulan. Pag pumayag ba ako, sa nais mo, hahayaan mo na ako makauwi sa pamilya ko? Tanong ko. Siguro, pag nagsawa na ako sa'yo, baka papalayain na kita pero sa ngayon, hindi pa. Kasi nag-uumpisa pa lang ako. Muli niyang sununggapan ng labi ko at mapusok na hinalikan. Halos hindi ako makahinga sa halik ni Kiefer. Kahit anong pagpupumiglas ko, hindi ako makawala sa pagkakahawak ng lalaki. Nagulat ako na may ilagay siya sa pulsuhan ko at pagtingin ko ay posas iyon. Ang sama-sama mo! Hiyaw ko, ngunit gumisi lang siya sa akin. Wala akong magawa nang maalis na ang lahat ng saplot ko sa katawan. Damn it! Sinisiguro kong walang pwedeng makinabang sa'yo kundi ako lang, Kylie. Bulong ng lalaki at tuluyan na nga niya akong inangkin. Pumikit ako ng mata. Para yatang napagod ako, kaya hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako. Nagising na lang ako sa ingay ng shower na nanggagaling sa loob ng banyo, kaya bumangon ako. Napangiwi ako dahil sa sakit sa pagitan ng hita ko. Bumukas ang pinto ng CR. Lumabas si Kiefer na bagong paligo. Tumingin ako sa ibang direksyon. Naiilang kasako lalo at nakatapis lang ng tuwalya ang ibabang bahagi ng katawan niya. Lumapit siya sa akin at hinalikan ako ng mapusok sa akin labi. Maligo ka na, habang may pagtitimpi pa ako. Baka kung ano naman magawa ko sa'yo. Paos na wika nito, kaya kahit masakit ang aking flower,
Nagpumilit akong umalis sa harap niya. Paika-ika akong pumasok ng banyo. Mabilis ako naligo at paglabas ko ng banyo ay nakita ko si Sir Kiefer. Nakaupo siya sa kama, nakatingin sa akin. Pansin ko rin na ibang klase ng tingin ng lalaki. Sir, lalabas na po ako. Paalam ko. Lumapit ka muna rito sa akin at may sasabihin ako sa'yo. Marahan akong lumapit sa lalaki at may kaba sa dibdib ko. Saktong paglapit ko ay bigla akong hinila at napaupo ako sa kandungan niya. Nanigas ang katawan ko na lumapat ang labi niya sa bato ko. Dom, umalis ka na, Kylie. Bilisan mo. Pagtataboy ng lalaki sa akin, tumayo ako at agad na lumabas ng kwarto ng lalaki. Matuling lumipas ang araw pero heto pa rin ako sa bahay ni Kiefer Crimson. Lumapit ako kay Manang Ditas na busy sa pagluluto. Ngayon lang ako nakalabas ng kwarto. Hindi kasi ako pinalalabas ni Kiefer. Ilang araw na rin wala ang lalaki na talagang ipinagpapasalamat ko ng labis. Kylie, kumusta ka na? Tanong nito. Ayos lang po ako, Manang Ditas. Patawarin mo ko, Kylie, kung hindi kita natulungan sa ginawa sa'yo ni Kiefer. Napabuntong hininga ako. Huwag na po nating alalahanin iyon, Manang. Tapos na po iyon. Wika ko. Sana'y matutunan mong mahalin si Kiefer. Naniniwala ako may mabuting puso pa rin si Lord Kiefer. At tuluyan na magbabago ang batang iyon. Hindi nila ako nagsalita sa mga ipinahayag ni Manang. Para sa akin, napakasama ni Kiefer. Wala siyang puso, kaya malabong mahalin ko ang lalaki. Pwede ho bang lumipat ako ng kwarto? Tanong ko kay Manang Ditas. Ipagpaalam mo muna kay Kiefer ang iyong balak, iya. At baka pabalik na rin iyon. Pahayag nito. Sige po. Sagot ko. Kasarapan ng tulog ko nang maramdaman kong may nakapatong sa ibabaw ko at tumahalik sa akin. Amoy pa lang ng lalaki ay alam ko na kung sino. Sir Kiefer, ano pong ginagawa mo dito sa loob ng kwarto ko? Tanong ko. Isang linggo akong nawala, Kylie, kaya alam ko na alam mo kung bakit ako nandito. Nakangising wika ng lalaki. Gusto kong maluha sa nangyayari sa akin. Kailan ba matatapos ang lahat ng ito? Kylie! Kylie! Naririnig ko ang pagtawag sa akin ni Manang Ditas. Nandito ako sa hardin. Nag-iisip kung paano ako makakaalis sa bahay ni Kiefer. Pero bakit ganoon? Sa tuwing iisipin ko pa lamang na aalis na ako, ay parang may pumipiga sa puso ko. Inaamin ko na nahuhulog na ako kay Kiefer. Bakit po, Manang? Tanong ko. Nakita ko nagmamadaling lumapit sa akin na matanda. Tumawag si Kiefer. Pinasasabi niya na ilipat mo raw yung mga gamit mo sa kabilang silid dahil paparating na ang fiancé niya. At sa kwartong tinutulugan mo, doon natutulog si Miss Stacy. Nagulat ako sa aking nalaman. Parang piniga ang aking puso. Fiancé po ba ka mo, Manang? Tanong ko. Oo, Kylie. Mamaya ka na magtanong. Ilipat mo na muna mga gamit mo sa kabilang kwarto dahil paparating na si Miss Stacy. Utos ni Manang sa akin. Tahimik ako sumunod. Inilipat ko nga ang mga gamit ko sa kabilang silid. My God, ano na lang sasabihin ng fiancé ni Kiefer oras na malaman na may ibang babae ang kanyang fiancé? Diyos ko po, nakakahiyang magpakita. Sobra na ako makasalanan dahil pumatol ako sa lalaking pag-may-ari na ng iba. Narinig ko na may mga dumating na sasakyan. Nandito na siguro ang sinasabi ni Manang na fiancé ni Kiefer. Lumabas na din ako ng silid para tulungan si Manang Dita sa kusina. Tahimik lang ako habang naglalagay ng plato sa mesa. Halos magkasunuran na dumating ang dalawa. Napakaganda ni Miss Stacy, kaya malabong ipagpalit ito ni Kiefer. Sa isang tulad ko na hamak na katulong lamang. Wala din ako may pagmamalaki. 9:00 na ng gabi nang natapos kami sa gawain ni Manang Ditas. Pumasok na ako sa aking kwarto at sinigurado ko nakalak ang pinto. Dito na rin ako lumipat sa ibaba kung saan ako nararapat matulog. May sariling banyo din ang silid na ito. Pumasok ako sa banyo upang maligo, para naman masarap ang tulog ko. Nagising ako sa tunog ng alarm clock. Nagmamadali ako maligo. Mamayang gabi na ulit ako magbababad sa tubig. Kylie, huwag ka muna pumasok sa kwarto ni Kiefer pag nandyan si Miss Stacy. Siya naglilinis ng kwarto ni Kiefer, gayon din sa paglalaban ng mga damit. Pahayag ni Manang Ditas. Sige po, sagot ko. Kylie, ito ang sahod mo. Iniwan sa akin ni Kiefer. Maaga kasing umalis. Kinuha ko sobrang ibinigay ni Manang Ditas. Pwede po kayo kung umuwi muna sa bahay? 4 na buwan na po akong hindi umuwi. Paalam ko.
Dapat nagpaalam ka agad kay Kiefer nang makauwi ka ngayon, Kylie. Payagan mo na siya, Ditas. Ako na bahala kay Kiefer. Total naman wala na halos siyang ginagawa dito sa bahay. Hindi ba siya naglilinis ng kwarto ni Kiefer? At naglalaban ng mga damit? Alam mo naman, pag nandito ako, gusto ko na ako mag-aasikaso kay Kiefer. Pahayag ni Stacy. Naku, maraming salamat po, Miss Stacy. Wika ko na halos maglupasay sa tuwa. Tumingin siya sa akin at tumitig din sa mukha ko. Huwag ka nang babalik kapag umalis ka. Hindi ko gusto ang ganyang mukha. Parang tingin ko inaakit mo si Kiefer. Sige na, pwede ka nang umalis at huwag ka nang babalik dito. Asar na wika ng babae. Umalis na sa harap namin ng babae, kaya tumingin ako kay Manang Ditas. Pagkakataon mo na umalis sa bahay na ito, Kylie. Bilisan mo habang wala pa si Kiefer. Kylie, pakiusap. Kung pwede magtago ka muna at huwag ka magpapakita sa kanya. Heto, tanggapin mo. Nagulat ako na ibigay sa akin ng isa pang sobre. Ano po ito, Manang? Tanong ko. Kylie, makatutulong iyon sa iyo at sana ay tanggapin mo. Pero Manang, sakot mo ito. Wika ko. Wala akong paggagamitan yan, Kylie, kaya gamitin mo. At mangako ka, huwag kang magpapakita sa kanya dahil delikadong tao, si Kiefer Crimson. Sige po, Manang. Maraming salamat po. Kylie, sandali. Pagtawag sa akin ni Manang. Dito ka pumunta sa address na ibibigay ko sa iyo. Dalhin mo ang pamilya mo dyan upang hindi ka mag-alala. Dating bahay ko yan, Kylie. Maliit lang yan pero walang nakatira dyan. At kapag nagtanong ang mga tao doon, sabihin mo malayong magkamag-anak tayo. Wika ni Manang. Salamat po, Manang. Wika ko. Nagmamadali akong umalis sa bahay ni Kiefer upang puntahan ang pamilya ko. Nagulat din ang pamilya ko sa bigla kong pagdating at mas lalo silang nabigla na aalis muna kami. Saan ba tayo pupunta, Kylie? At nagmamadali tayo makaalis. Mabuti na lang at hindi pa ako nakakapamili ng paninda. Wika ng inay ko. Mamaya ko po ipaliliwanag, inay, pagdating natin sa Laguna. Nakahinga ako ng maluwag nang tumakbo na ang bus na sinasakyan namin. Ate Kylie, doon na ba kami mag-aaral? Tanong ng dalawa kong kapatid. Oo, doon na muna kayo mag-aaral. Sagot ko. Nakarating kami sa bahay ng sinasabi ni Manang. Maliit lang ang bahay at tama lang para sa aming apat. Kayo ba ang sinasabi ni Ditas na malayong kabag-anak niya? Tanong ng babaeng lumapit sa amin. Opo, kami nga. Sagot ko. Naku, mabuti na lang at meron ng titira sa bahay niya. Sa akin kasi ibinili ng munting bahay niya. Pahayag nito. Ngumiti ako rito. Marami po salamat. Wika ko. Pumasok kami sa loob ng bahay. Marami na nga mga alikabok at mga sapot ng gagamba. Sa tagal na sigurong walang naglilinis dito. Anak Kylie, sabihin mo ang totoong nangyari sa iyo sa bahay ng amo mo at makikinig ako sa iyo. Wika ni inay na may kaba sa dibdib. Napabuntong hininga ko nang tumingin sa aking ina. Sinabi ko lahat-lahat ang mga nangyari sa akin sa bahay ni Mr. Crimson. Gayon din ang ginawa ng kaibigan ko. Kung alam ko lang inay na ganoon ang mangyayari sa akin sa bahay na iyon, hindi na sana ako sumama kay Ala. Dahil sarili kong kaibigan niloko lang ako. Umiiyak ang aking ina matapos ko ikwento ang lahat ng mga nangyari sa akin sa bahay ni Kiefer. Patawad anak ko dahil napabayaan kita. Wala akong kwentang ina. Wika ng nanay ko. Huwag niyo pong sisihin ang iyong sarili dahil ito ang kapalaran ko o ang ibinigay na pagsubok sa akin ng Panginoon. Wika ko. Noong una ay sobra ko nasusuklam kay Kiefer, ngunit habang tumatagal ay nahuhulog na ang loob ko sa lalaki. Ngunit kailangan kong kalimutan ang lalaki sapagkat hindi kami bagay na dalawa. Isang linggo na kami rito sa Laguna at nagdarasal ako na sana'y walang Kiefer ang naghahanap sa akin. Iniisip ko rin malabong magtagpo pa kaming muli dahil meron na siyang Stacy na ang pagkakaalam ko'y malapit nang magpakasal ang dalawa. Ang kailangan kong gawin ngayon, maghanap ng trabaho, lalo na at magpapasukan na ang dalawa kong kapatid. Kylie? Kylie, nandyan ka ba sa loob ng bahay niyo? Mga katok sa pinto ang mga naririnig ko at si Manang Lori ang kumakatok. Siya kasi yung nilapitan namin noong unang dumating kami rito. Bakit po? Tanong ko rito. Gusto ko rin kausapin ni Ditas. Sabi ni Manang Lori at ibinigay sa akin ng cellphone. Sige po, maraming salamat po. Dadalhin ko na lang po itong cellphone ninyo kapag natapos na kami mag-usap ni Manang Ditas. Wika ko. Tumungo ang matanda at agad na umalis sa harapan ko. Hello po, Manang? Bungad ko. Kylie, makinig kang mabuti sa sasabihin ko.
Iya, nandito ako sa bayan kaya nakatawag ako sa'yo dahil mahirap tumawag kapag nandoon sa mansyon. Kylie, pinaghahanap ka ni Kiefer at kung pwede, huwag ka muna lumabas ng bahay. Kailangan mo mag-ingat, Kylie. Simula nang umalis ka, laging galit si Kiefer. At ilang mga tauhan na rin niya ang napapatay. Hindi ko alam kung anong ginawa niya kay Stacy. Nang malaman niyang siya ang dahilan na yung pag-alis, ay galit na pinagbuhatan ni Kiefer ng kamay sa Miss Stacy. Mag-iingat ka, Kylie. Makapangyarihang tao si Kiefer. Walang sinasanto. Tumawag lang ako para balaan ka. Paalala ni Manang Ditas. Parang bigla akong kinabahan sa mga nalaman ko. Bakit? Bakit gusto pa ako makita ni Kiefer? Simpleng babae lang ako at walang may pagmamalaki sa buhay. Ang gusto ko lamang ay isang simpleng buhay kasama ang pamilya ko. Anak, Kylie, kailangan ko umuwi sa atin dahil ayusin ko ang paglipat ng mga kapatid mo. At meron pa rin akong babayaran sa school nila. Wika ni inay ko. Nay, hindi ko kayo pwedeng umalis at baka mapahamak po kayo. Kabadong sabi ko. Kylie, hindi pwedeng hindi ako pupunta sa school nila, lalo't malapit ng pasukan sa school. Ako na lang po pupunta, inay. Ayokong pati kayo mapahamak ng dahil sa akin. Anas ko. Kylie, hindi ka pwedeng umuwi roon. Ako na po bahala, inay. Dahil ako naman ang may dala ng problema na ito sa ating pamilya. Kaya ako nang uuwi doon. Pero Kylie, paano kung makita ka ni Mr. Crimson? Gagawa po ako ng paraan, inay. Saka kung sakali magkita kami ng lalaking iyon ay haharapin ko siya at makikipag-usap ako sa kanya. Hindi naman pwedeng habang buhay tayo magtatago, inay. Mag-iingat ka, anak ko. Inay, okay na po ba itong suot kong damit? Hindi na ba ako makikilala ni Kiefer? Tanong ko. Nagsuot lamang ako ng mahabang palda at long sleeve na damit. Nakasuot din ako ng salamin sa mata at inilugay ko rin ang mahaba kong buhok. Tumingin sa akin ang inay ko. Sana'y hindi ka makilala, anak. Malungkot na sabi ng inay ko. Sana nga, inay. Pero kung sakali man na makita o makuha ko ni Kiefer, ay huwag kayong uuwi sa atin, inay. Dahil matalino si Mr. Crimson. Alam kong gagamitin niya kayo laban sa akin. Susubukan ko makagawa ng paraan upang makabalik dito. Hindi naman siguro ako sasaktan ni Kiefer kung sakaling magkita kami, inay. Alam kong kaya akong saktan ni Kiefer. Sinabi ko lamang iyon kay inay upang hindi siya mag-alala sa akin. Ang kailangan kong gawin ay lakasan ang loob ko para sa pamilya ko. Alam kong pagsubok lamang ang lahat ng ito at malalampasan din namin. Inay, kailangan ko na po umalis. Paalam ko sa inay ko. Mag-iingat ka, anak, at sana'y makabalik ka ng ligtas. Pahayag ni inay. Sumakay ako papunta sa school ng mga kapatid ko. Kahit gusto ko maglakad upang makatipid, mahirap na at baka may makakilala pa sa akin. Agad akong bumaba sa tricycle at naglakad patungo sa room ng mga kapatid ko. Maayos naman akong kinausap ng mga teacher ng mga kapatid ko. Maraming salamat po, Miss Sandoval, at nakapunta kayo dito. Kami na po ang bahalang magpadala ng mga papel ko saan school sila lilipat. Salamat din po, ma'am. Sagot ko sa teacher na kaharap ko. Ngumiti ang teacher na kaharap ko. Ako po'y magpapaalam na, ma'am. Anas ko. Sige po, Miss Sandoval. Ako'y nalulungkot at lilipat na sila ng ibang school. Malungkot na wika ng dalawang teacher. Kailangan kong makabalik agad kina inay. Umupo muna ako sa waiting siya dahil wala pa naman kasing dumadaan na sasakyan. Siguradong gabi na ako dito makakarating. Bulong ko. Halos kalahating oras na ako naghihintay ng may tumigil na 3 kotse sa harap ng waiting shed. Kaya napatayo ako sa gulat at biglang kinabahan. Parang gusto kong tumakbo ng mabilis. Handa na sana akong tumakbo ng may humarang sa daraanan kong malaking tao. Nakita kong bumukas ang kotse na nasa gitna. Napanganga ako ng masilayan ko kung sino ang bumaba roon. How are you, Kylie? Mabuti naman nagpakita ka na rin. Nagbago ka pa ng kasuotan, ha? Akala mo siguro hindi kita makikilala. Tumingin ako sa paligid at halos wala ng tao dahil hapon na rin. Kailangan kong gumawa ng paraan upang makalayo ako sa lalaki. Tumakbo ako sa kaliwa upang makatakas kay Kiefer. Ngunit talaga yatang ito ang araw na makukuha ko ni Kiefer. Dahil mabilis akong hinawakan sa bewang nito at sa pilitang ipinasok sa kotse niya. Ano ba? Pakulan mo nga ako. Wala kang karapatan sa akin, Mr. Crimson, dahil hindi na ako nagtatrabaho sa'yo. Sinong may sabi sa'yo? Akin ka, Kylie. Pati kaluluwa mo'y akin. Naiintindihan mo ba ako? Mariing tanong niya sa akin at tinawakan pa ako sa panga. Please, maawa ka. Pakawalan mo na ako. Simpleng buhay lang ang gusto ko. Ayoko ng ganito, Mr. Crimson.
Umiiyak na pakiusap ko pero wala akong nakuhang sagot mula rito, kundi isang makahulugang ngisi. Siguro, kapag nagsawa na ako sa iyo, Kylie, pwede na kitang pakawalan. Bulong niya sa may punong tenga ko. Ito ang kapalaran ko, ang maging parausan ni Kiefer. Paano naman magiging asawa ko kung sakaling mahanap ko na magiging kasama ko habang buhay? Wala na akong maipagmamalaki. Sa hideout tayo, Troy. Utos ni Kiefer sa driver niya. Opo, Lord. Tahimik ako nakaupo sa tabi ni Kiefer. Wala din namang imik ang katabi ko at nakikita ko sa gilid ng mata ko na seryosong nakatingin sa daan si Kiefer. Hindi ko mabasa ang nasa isip ng lalaki. Tumigil ang sinasakyan namin sa harap ng isang malaking bahay. Binuksan niya ang pinto ng kotse at tumingin sa akin. Huwag mo nang tangkaing tumakas pa. Dahil sisiguraduhin kong hindi ka na ulit makakatakas sa akin, Kylie. Huwag mong hintayin magalit ako sa iyo ng tuluyan dahil masama ako magalit. Nagiwas ako ng tingin dito. Hindi ko rin inabot ang kamay niyang nakalahad upang alalayan akong makababa ng kotse niya. Nagulat na lamang ako nang bigla niyang hinawakan ng kamay ko at sa pilitang pinababa sa sasakyan. Ang pinakaayaw ko sa lahat ay ang matigas ang ulo, Kylie. Pagdating sa teritoryo ko, ako masusunod. Wika niya. Maring hinawakan ng baba ko at sa pilitang pinaharap ang mukha ko sa mukha niya. Gusto kong umiyak sa awa sa sarili ko dahil hindi ko man lang magawang lumaban. Nakikita ko rin ang mga tauhan niyang mga nakatungo at natatakot siguro sa galit ni Kiefer. Dinala ako sa isang kwarto at narinig ko ring inilak ang pinto. Paano ako makakatakas dito? Nakatulog agad ako pagkatapos kong maligo. Bukas ko na lang iisipin kung paano ako makakaalis dito. Nagising ako nilalamig ang buong katawan. Paghawak ko sa katawan ko'y nagulat ako dahil wala akong saplot na suot. Nagmulat ako ng mga mata at nakita ko si Kiefer na nag-aalis ng mga damit. Anong ginagawa mo? Tanong ko sa lalaki pero ang walang hiyang lalaki ay nakatingin lamang sa akin. Nagmadali kong kinuha ang kumot upang takpan ang kahubdan ko. Hindi mo na kailangang itago ang katawan mo, Kylie. Dahil nakita ko na iyan. Lumapit siya sa kama at marahang hinaplos sa mukha ko pababa sa leeg ko. Nabigla ako sa bilis ng kilos ni Kiefer. Agad siya na pumatong sa akin. Subukan mo ulit na tumakas, Kylie. Makikita mo kung paano ko papatayin ang mga mahal mo sa buhay. Bulong niya sa may punong tenga ko. Bigla akong naniga sa ibinulong nito. Natatakot ako sa mangyayari sa pamilya ko. Alam kong kayang-kaya nitong gawin iyon. Malaking pagkakamali talaga ang pumasok akong katulong sa bahay ni Kiefer. Nagising ako na wala ng katabi sa kama. Tumingin ako sa bintana. Paano kaya ako makakatakas dito? Puro baka lang nakikita ko sa bintana. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang babae at nakasamangot siyang lumapit sa akin. Hoy ikaw, magbihis ka na at bumaba. Huwag kang feeling, senyorita. Galit na sigaw niya sa akin. Tumango lamang ako rito. Sino kaya ang babaeng iyon at mukhang may galit sa akin? Wala naman akong ginagawang masama dito. Umirap muna siya sa akin bago lumakad patungo sa pinto ng kwarto. Magsasawa din sa'yo si Kiefer. Gagawin ka lang niyang parausan at mabibilang ka din sa mga babae na pagkatapos pagsawaan ay basta na lamang itatapon. Hindi agad ako nakapagsalita sa mga ipinahayag niya sa akin. Kahit nang makalabas na siya ng kwarto ay hindi pa rin ako makagalaw sa aking kinatatayuan. Masakit mang isipin na ganoon nga ang mangyayari sa akin pagdating ng araw. Ngunit wala naman ako magagawa dahil hawak na ako ni Kiefer. Ganon din ang puso ko. Bumaba ako ng silid at pumunta sa kusina upang kumain. Wala daw si Kiefer. Yun ang sabi ng mga tauhan niya. Hoy! Ikaw, bilisan mong kumain at maghugas ka ng plato. Hindi pwede dito ang tatamad-tamad. Pasinghal na wika ng babae. Tumigil ka nga, Lucy. Baka malaman ni Lord ang ginagawa mo, delikado ka. Saad na isang babaeng biglang sumulpot sa harap namin. So, Lucy pala ang pangalan ng buwisit na babaeng ito at kung makapag-utos akala mo'y amo. Sus, hindi yan. Hindi yan basta malalaman kung walang magsasabi kay Lord. Maliban na lamang kung magsusumbong ang babaeng iyan. Sabay turo niya sa akin. Bahala ka, Lucy. Binabalaan lamang kita dahil hindi lang tayo ang tao sa hideout na ito. Nandiyan din ang mga tauhan niyang nagkalat sa labas. Paalala ni Linda. Ang dami mong sinasabi, Linda. Umalis ka na nga. Ako na bahala dito. Pagtataboy ni Lucy sa kasama. Bahala ka nga. Basta binalaan na kita, Lucy. Wika ni Linda. Hoy ikaw, pagkatapos mo maghugas ng mga pinagkainan, magluto ka ng ulam at kanin dahil uuwi mamaya si Lord. Kailangan bago umuwi siya ay tapos ka na magluto. Lumanag ba? Pasinghal na tanong ni Lucy sa akin. Oo, gagawin ko ipinag-uutos mo. Wika ako sa kanya.
Good. Hala sige, mag-umpisa ka na. Wika niyang feeling amo. Sinigang na baboy ang inuluto ko. Sanay naman ako magluto. Siguro kung nakapag-aral ako ay HRM ang kukunin kong course sa college. Ngunit hindi nangyari dahil kapos kami sa pera. Saktong 11:00 ng tanghali nang makatapos ako sa aking mga gawain. Kaya umakyat muna ako sa silid upang maligo dahil naiinitan ako. Binuksan ko ang cabinet at nagbabaka sakali na may makita akong isusuot ko. Napanganga ako nang nakita kong maraming damit na pambabae dito. Kanino kaya ang mga damit na ito? Tanong ko sa akin sarili. Hindi na ako nag-isip at basta kumuha ng damit na susuotin ko. Nagsusuklay ako ng buhok nang bumukas ang pinto at iniluwa si Kiefer. Nakita kong umigting ang panga niya habang nakatingin sa akin. Sino may sabi sa'yo isuot mo ang damit na iyan, Kylie? Galit na tanong ni Kiefer. Sorry, wala kasi akong damit kaya ito nang naisuot ko. Wika akong nakatungo. Pumasok siya sa kwarto at nakita kong binuksan niya ang isang cabinet. Hindi ko naman alam na bawal pala itong suotin. Dapat sana'y pauwiin na lang ako. Hubarin mo ang damit na iyan, Kylie. Ito ang suotin mo dahil wala kang karapatan na suotin ang mga iyan. Paasik na wika ni Kiefer. Tumingin ako kay Kiefer. Alam ko naman na wala akong karapatan na suotin ang mga mamahaling damit na ito. Ngunit sana lang ay wag na ipamuka ni Kiefer na hindi bagay sa akin ang mga kasuotang ito. Walang imik na kinuha ko sa kamay niya ang mga damit at pumasok ng banyo. Gusto ko maiyak sa mga masasakit na salita ni Kiefer. Mabigyan lang ako ng pagkakataon ay tatakas ako rito. Lumabas muli ako ng CR at nakita ko may kausap si Kiefer sa cellphone. Lumingon siya sa akin, kaya umiwas na lamang ako ng tingin dito. Hindi ko makalimutan ang sinabi niya sa akin kanina. Let's go, nagugutom na ako. Pagyaya niya sa akin at tinawakan ako sa bewang. Ayokong kumain, busog pa ako. At kumawala sa pagkakahawak ni Kiefer. Masamang tingin na binigay niya sa akin. Kapag sinabi kong kakain na tayo, matuto kang sumunod, Kylie. Bulalas na banta ni Kiefer. Natakot ako sa aura ng mukha ng lalaki kaya hinayaan ko na lang na hilahin ako nitong palabas ng kwarto. Lord, pwede na po kayong kumain. Nagluto po ako ng sinigang. Wika ni Lucy. Wow, siya talaga nagluto? At nakikita ko rin sa mukha ng babae na parang maamanto pa. Grabe ang babaeng ito. Ako ang nagpakahirap magluto tapos sasabihin niya kay Kiefer na siya daw ang nagluto. Buhusan ko kaya siya ng sabaw ng sinigang at ng matauhan man lang. Kylie, siya si Lucy. Kababata ako at higit sa lahat pinagkakatiwalaan ko rin. Pahayag ni Kiefer. So, kababata naman pala. May ina akong bulong. Kumain na po kayo, Lord, dahil masarap po yung niluto ko. Mayabang na wika ni Lucy. Ang sarap sampalin ng mukha. Sumabay ka na sa amin, Lucy. Wika ng impaktong lalaki. Agad naman na naupo sa bakanteng silya ang impaktang babae. At ngumiti din siya sa akin at nag-feeling santang babae. Nawalan tuloy ako ng ganang kumain. Ikaw ba nagluto, Lucy? Tanong ni Impacto. Mas maganda siguro Impactong itawag ko kay Kiefer. Yes po, Lord. Ako pa nagluto. Mayabang na wika ni Lucy. Hanip talagang babaeng ito. Siya daw nagluto. Ang kapal na mukha. Sana'y tamaan ka ng kidlat. Mahina akong bigkas. Masarap ang niluto mo na sinigang, Lucy. Ipagpatuloy mo lamang yan. Papuri ni Impacto kay Impactang babae. Hindi na lamang ako nagsalita dahil ayoko makasali sa usapan ng mga Impacto at Impacta. Tumayo ako dahil nawalan ako ng ganang kumain. Kaya napatingin sa akin si Kiefer. Tapos ka na, Kylie? Wala ka pa nga halos nakakain. Galit na wika ni Kiefer. Hindi ako nagsalita. Tumalikod ako upang lumabas ng kusina. Kylie! Sigaw ni Kiefer. Hindi ko pinansin ang pagtawag niya sa akin. Nagmamadali akong pumanik sa aking silid. Mga katok sa labas ng pinto ang narinig ko kaya agad kong binuksan ang pinto. Miss Kylie, pinatatawag po kayo ni Lord Kiefer. Wika ng tauhan ni Kiefer. Sige po kuya, susunod na ako. Pahayag ko rito habang nakangiti at nakita siyang biglang tumungo. Napakamahiyaan mo naman po kuya. Huwag na po ninyo akong tawaging Miss Kylie. Pangalan ko na lang po itawag niyo sa akin. Anas ko. Hindi po yun maaari, Miss Kylie. Ako naman po manlalagot kay Lord. Pinagbilan din po niyang bawal kami makapag-usap sa iyo. Nakatungong wika ng lalaki. Ano kayang problema ng lalaking iyon at ayaw ko makapag-usap sa mga tauhan niya? Saka wala naman akong sakit o wala namang amoy ang kilikili ko. Nagdadabog tuloy akong bumaba ng hagdan dahil nakakainis. Naku, makawala lang ako dito. Hindi mo na ako makikita, Kiefer. Mabuti naman naisipan mo pa bumaba, Kylie. Bungad agad ni Kiefer sa akin pagpasok ko sa kusina.
Hindi na nga sana ako bababa. Pabalang kong sagot. Ibinagsak na lalaki ang tasa na may lamang kape at nagbabantang tumingin sa akin. Ngunit hindi ko ininda ang masamang tingin niya. Padabog pa nga akong naupo sa silyang bakante na malayo sa lalaki. Kaya lalong sumama ang timpla ng mukha niya nang upo ako sa pinakadulong mesa. Umigting ang panga ng lalaki at pansin ko na tinitimpi niya ang galit. Huwag mong sagarin na pasensya ko, Kylie. Baka hindi mo magustuhan ang gawin ko sa'yo. Pagbabanta niya sa akin. Eto na nga, nilipat na. Nagdadabog na lumapit ako sa tabi ni Kiefer. Hindi ko nagugustuhan ang pakikipag-usap mo sa tauhan ko, Kylie. Ano raw? Mr. Kiefer, walang masama kung makipag-usap ako. Para sa akin, bawal ka makipag-usap sa mga tauhan ko, Kylie. Ha? Bawal ba? Dapat pala naglagay ka ng isang malaking tarpaulin dito sa bahay mo at lagyan mo ng sulat na bawal ako makipag-usap sa mga tauhan mo. Asar na wika ako. Hindi ko alam kung saan ako humuhugot ng lakas ng loob na sumagot sa lalaki. Nakatitig lamang siya sa akin. Hindi ko alam kung ano iniisip niya. Bigla tuloy akong kinabahan. Baka kasi bigla na lamang ako sa kali ni Kiefer. Kumain ka na, Kylie. Mababang tono na wika ni Kiefer. Wow, himala. Dahil hindi nagalit sa mga sinabi ko. May pupuntahan tayo pagkatapos natin mag-agahan. Wika ni Kiefer sa akin. Pwede bang makahiram ng phone? Gusto ko lang tawagan ng pamilya ko. Baka kasi nag-aalala na sila sa akin. Bahayag ko kay Kiefer.